Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Nako, pinagbibitiw na po, mga kabida, ni General Orlando De Leon, retired, ito hong mga opisyal po ng gobyerno, kabilang na po, ito hong si General Anyo, si Secretary Gibo Chodoro, at maging ito hong si Rear Admiral J. Tariela po, mga kabida. Matapos pong nagbago po itong pulisiya po ng Marcos administration patungkol ho sa pakikitungo po mga kabida sa bansang China. Okay? Meron kasing tinatawag na resetting po ngayon na nagaganap po mga kabida sa relasyon po ng Pilipinas at ng China. At alam naman po natin yung hard stance po nitong mga opisyal na ito na tinagurian pong mga natila meron pong anti-China stance po mga kabida po. Eto, babasahin ko lang po ito pong article ng Ang Balita ngayon mga kabida. Kung may natitira pang dangal sa mga taong ito, dapat na silang magbitiw. Ayan. Ito ang reaksyon ni retired Brigadier General Orlando De Leon sa kumpirmasyon ng Administrasyong Marcos Jr. na nagsisimula na ang reset ng ugnayan sa Pilipinas at ng China sa gitna ng krisis sa Middle East. Sa naturang ulat, sinabi mismo ng Pangulo, it's happening now. Nangyayari na ito ngayon. Ang pahayag na ito ay tumutukoy sa umano'y pagbabago at restructuring ng international relations kabilang na ang posibleng paglapit muli sa China sa gitna ng global oil crisis, mga kabida. Dahil dito, hindi napigilan ni De Leon ang kanyang reaksyon, partikular na sa mga opisyal na kilala na matigas ang paninindigan laban sa China, If there is any honor left among these people, Gibo, Anyo, at Tariela, mga kabida, they should start tendering their resignation. Okay? Kung may natitira pang dangal sa mga taong ito, Gibo, Anyo, at Tariela, dapat na silang magbitiw. Ayan. Malinaw po yun, mga kabida. Ayon pa sa kanya, ang umuusbong na pulisya ay tila sumasalungat sa matagal ng tindig ng mga naturang opisyal as the President's emerging policy runs counter to the anti-China advocacy. Dahil sa bagong direksyon ng pulisya ng Pangulo ay taliwas ito sa kanilang advokasya laban sa China. Ayon. So ano na po, ano na kaya itong reaction po ni Secretary Gibo Chodoro po mga kabida, ito hong si General Anyo at J. Tariela po, mga kabida. Sila po ay mga kilalang matitigas po yung kanilang stance po, laban ho sa China, po, mga kabida. Dito sa bagong pulisiya po, na ipinapatupad po mga kabida ng Marcos administration. Okay? Dapat na ba silang magretiro? O dapat na ba silang magbitiw po sa kanilang mga positions dahil sa taliwas yung kanilang posisyon po mga kabida sa bagong pulisiya po ng Marcos administration sa pakikitungo po mga kabida sa Pilipinas sa China mga kabida po. Ito, ang dami hong natuwa po dito sa ginawa po ni Pangulong Marcos po mga kabida, at kailangan pong magbago po ng stance po itong tatlong mga opisyal po natin mga kabida. Alright? Dahil kailangan na po okay? Kumbaga, realidad na po ito, mga kabida, na hindi po natin kayang makikipag-away, sa mga bansa katulad po ng China, na kailangan po natin sila mga kabida sa mga panahong ito. Okay? Kasi, unang-una po, wala ho tayong pwedeng ipagmalaki po, mga kabida. Okay? Katulad na lang po sa stance po ng tatlong mga opisyal na ito Okay, kumbaga para bang gusto po nating ipakilala po sa China na tayo po ay malakas na bansa, which is hindi naman po. Okay? Hindi po ibig sabihin na pumiyot na lang po tayo kung kahit ano po yung gagawin po ng China po sa atin, mga kabida. Kahit na po nagkakaroon na po ng pambubuli po ang China, okay lang po sa atin, hindi yun pwede, mga kabida. Pero dapat magkaroon po tayo ng recalibration po. Okay? Kung paano ho natin i-deal ang China, mga kabida, pagdating ho sa girian po natin dyan sa West Philippine Sea,
Katulad lang po doon ho sa ginawa po ng previous administration. Okay? Although malapit po tayo sa China mga kabida, pero hindi po ibig sabihin na isinusuko po natin yung ating karapatan, ano? Diyan po sa West Philippine Sea, ano po? Okay? Merong mga tension during the Duterte administration diyan po sa West Philippine Sea, pero hindi ho katulad po ng tensyon na naganap po mga kabida sa ilalim po ng Marcos administration, ano? Wala hong nangyaring kumbaga sigawan, wala hong nangyaring hindi magandang mga salita na binitawan po yung mga opisyal po natin, ano? Laban po sa mga opisyal po ng China nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Kasi respetuhan lang po yan, ano, mga kabida. Kung meron man pong complaints, reklamo, tayo, ano, sa China, pwede naman po nating idaan yan sa magandang usapan po, ano, mga kabida. Okay? Kaysa idadaan po natin, ano, sa pakikipagtunggali natin sa kanila, ano po, no? Words, for words, ano, mga kabida. Okay? Hindi yun siya maganda. Okay? Panitilihin po natin yung magandang relasyon. Kasi kung tutuusin po mga kabida, ang tagal na po na magkaibigan ng China at saka Pilipinas, ano? In terms of economic benefits, okay, ang dami na pong naitulong po ng China po sa Pilipinas, ano, mga kabida. Alright? Kung ikukumpara natin sa US, ano, okay, mas malaki po yung benepisyo po na nakuha po ng gobyerno po, ano, at ng mga mamamayang Pilipino sa China, ano, mga kabida, kaysa dito ho sa US. Okay? Although US po matagal na po natin yung kaibigan, ano, since World War I, ano, mga kabida. Okay? Pero wala naman pong ibang ginawa po ang US kundi kontrolin lang po ang Pilipinas, ano, mga kabida. Okay? In terms of economic benefits, ano ba ang naitulong po ng US sa atin? Alright? Mga kabida. See? So ito, realidad po ito. Tama po si Pangulong Marcos. Realidad po ito ngayon sa mundo. Na kailangan hindi ho tayo magmatigasan po mga kabida, no? Laban sa mga malalaking bansa. Katulad po ng China, no? Mga kabida. Dahil kailangan po natin sila, mga kabida. Hindi ho natin pwedeng awayin dahil wala ho tayong kakayahan po, ano? To make enemies, ano po, mga kabida. Okay? Ako, personally, natutuwa po ako sa ginawa po ni Pangulong Marcos, mga kabida, no? Ito hong resetting. Okay? Kasi, sa tingin ko po, mga kabida, na-realize siguro ng Pangulo, ano? Na kailangan po natin ng China, mga kabida, sa ngayon. Ngayong panahon na nasa krisis po tayo, ano? Sa mga produktong petrolyo dahil sa gulo, dyan po sa gitnang silangan, ano po, mga kabida. Kailangan po natin ng isang bansa na tutulong po sa atin para po magkaroon po tayo ng sustainability po, ano, pagdating ho sa supply po ng gasolina at iba pang mga produktong petrolyo po mga kabida, lalong-lalo na po ngayon na pinaka-problema po ng gobyerno ay itong produkto po ng LPG, ano, kasi meron na lang pong 25 days yung natira po, ano, mga kabida, sa supply po natin. At hindi na po kakayanan ito mga kabida na sumobra pa doon ho sa 25 days, ano? Baka magpanik na po yung tao po dyan, ano, mga kabida. So, kailangan po natin ng bagong supplier ho dito. At isa po sa mga nakita po ng gobyerno, ito hong China, mga kabida. Kamakailan lang po, nananawagan po ito hong si Pangulong Marcos po, ano, sa mga bansa, katulad ng Japan, ito hong South Korea, ito hong Thailand, ano, mga kabida, at maging ito hong China at Brunei, ano, isa din sa mga bansa po kung saan umapila po ang Pangulo na kumari, supplyan po tayo ng mga produktong petrolyo ho dito, ano, dahil kailangan na po natin mga kabida. Alright? So, what do you think? Ano po ang tingin at pananaw niyo dito po, ano, sa ginawa po ng Pangulo, ano po, mga kabida? Ito hong challenge po ni General Orlando De Leon, ano, na kailangan na pong magbitiw, ano, itong si General Anyo, Secretary Gibo Chodoro, ano, at ito hong si Rear Admiral J. Tariela na naging controversial po. Okay? Kamakailan lang po mga kabida
dahil sa kanyang ginawa po, ano, mga kabida, na ikinagalit po ng mga Chinese officials, ano, mga kabida, dahil itinuturing po nilang pambabastos daw yon. Yung ginawa po ni Jay Tariela po, ano, na nagsalita po, okay, kung saan ang background niya, mga kabida, ay si Pangulong Xi Jinping, ano. Although hindi po inamin po ni Tariela na si Xi Jinping yun, pero malinaw po doon ho sa caricature po, ano, bilang background po, mga kabida, na si President Xi Jinping po, ano, yung background po niya, mga kabida, while nasa speaking engagement po ito hong si Jay Tariela during that time, ano, mga kabida. So, what do you think? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.